Sabi nung barangay secretary, meron daw OLA na may dalang mga impormasyon, kopya ng ID, at magre-reklamo raw doon sa barangay, at susunod na raw na gagawin ng OLA ay magpunta sa munisipyo at magpapadala raw at magbababa raw ng subpina doon sa nangutang na hindi nakapagbayad. So may katotohanan ba na pwede nga magreklamo yung mga OLA dyan sa barangay? Tara, talamin natin. Alright, welcome back muli mga kadyani at maglalambing ng tumuna ako sa inyo at ako'y magpapasalamat ng labi sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito ay pakilike na lang po at share nyo na rin para dumami pa yung makapanood ng mga videos natin at may kalat natin yung mga kaalaman tungkol sa OLA at mag-hit na kayo ng notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun nga, ayun dito, sa nakita kong post sa Facebook, ang sabi, nung barangay secretary, sa barangay ito, and we need your attention. May nagfa-file ng reklamo sa inyo dito na lending. Dala ang copy ng IDs mo at impormasyon. Ilang linggo ang hindi nagbabayad. Bibigyan kang samo ni Kapitan. Pupunta sila ng munisipyo bukas, magbababa sila ng subpina sa iyo. Dapat maayos mo yan ngayon. Ayusin mo na lang yan. Tawagan mo sila. May number ka ba? Pakiusapan mo. Malaking problema yan pag natapos ang reklamo sa iyo bukas. Barangay Secretary. So, yun! Isang pagpapanggap na naman ang ginagawa para makapangharas, makapanakot, magbigay ng stress itong mga busadong OLA na ito, no? At yun nga itong mga itong mga magagaling na inintik na ito lakas man ako, di ba? Pero syempre, barangay po ang usapan natin dito kung talaga ba nagpapail ng kaso o nagpapail na reklamo sa barangay, ang mga OLA. Tandaan ninyo na hindi sila maaari magsampa ng reklamo doon sa inyong barangay. Unang-una, ang laban dyan ay hindi po sila residente ng inyong barangay para mag-file sila sa inyo ng certificate to file action doon sa barangay. Dahil hindi sila residente. Kailangan kasi sa isang magsasampa na reklamo tungkol sa utang, kung kayo parehas na residente ng isang barangay, ay yun lang po ang pagkakausapin ng lupon ng barangay para magkaayos kayo dyan sa mga utang ninyo na hindi nababayaran. Pero kung ito ay isang korporasyon, ay may kakayahan naman po silang magsampa ng direkta sa korte o sa small claims court at doon sila magdirekta magbigay ng kanilang mga proper document para isampa yung reklamo doon sa hindi nakapagbayad ng utang. Yun po yung tamang proseso. At hindi yung ginagawa nito, nasabi niya, yung barangay secretary raw ang tumawag. Well, experience ko dito, meron akong kakilala rito sa lugar namin, no, na talagang tumatawag naman sila sa mga barangay. Legit. Kasi meron kasi siyang contacts doon sa barangay na nagulat siya, tumawag nga yung isang empleyado ng barangay na yon at nagtatanong kung may utang nga daw ba yung aking kakilala rito doon sa isang lending company. At syempre, dahil na-hack na nila, nakuha na nila yung contacts at di naman nagsasabi kung anong mga OLA sila. Syempre, tatanggi mo yun. Di ba? Paano kung sino-sino yung nanginingil sa'yo? Hindi mo alam kung anong OLA. At bawal na bawal po yung ginagawa nilang pagtawag-tawag dyan sa mga taong hindi naman involved doon sa lender at doon sa borrower. Okay, tulad niya, tinatawagan yung company, tulad nito yung company, yung barangay. Diba? Noon pa lang, malaking paglabag na yun, data privacy. Kinuha mo, tinawagan mo, tinausap mo na may utang itong taong ito, bawal yan. Kung sa tamang proseso, tandaan po ninyo, no? Tapos pupunta pa raw sa munisipyo, magbababa ng subpina. It's either, hindi naman agad-agad yung bukas nagfile, sinabi kasi ng OLA, ngayon nagpapalo sila ng reklamo dun sa nangutang. Ngayon, tapos bukas, ora mismo, magbababa ng subpina yung munisipyo. Bakit munisipyo? Ba't hindi korte? Di ba? Kasi syempre, usaping sibil ito, hindi naman po yung munisipyo kakausapin dyan eh. Tandaan nyo, disclaimer, di po ako attorney, ito ayon lamang sa mga na-research ko about sa mga piniliwanag sa akin ng mga attorney nasa PNP kami, ng mga taong nakakausap natin na talagang may kaalaman about this scenario do sa mga lending companies at sa mga experience ko rin by the past years, okay? Kaya hindi po ako abogado. Okay, then, yun nga,
ano na pwede na lamang nilang gawin ang mag-file ng small claims. Pero kung pupunta sila sa barangay, it depends. Kung talagang pupuntahan kayo sa bahay ninyo, kunwari, etong lending company, may collector, nagpunta at di kayo at gusto nyo may testigo kayo, at ikaw ay residente ng barangay na yan, pwede kayong lumapit gamit yung barangay para as a witness lang. Yan ang point of view ko, alam ko pwede yung gamitin na, sige, magbabayad ako sa harapan ni kapitan o ni kagawad. Tapos burahin mo diyan agad-agad yung aking account doon sa OLA na yan. Kung ano OLA, kunwari ikaw si Mikla. Example lang yun ha. Automatic ko lang, tanggalin mo agad yan. Binayaran ko ngayon, burahin mo dyan sa kung ano man yung gadget na gamit mo dyan. Kung yung cellphone mo, kung may system ka dyan para mabura mo yung account mo ng utang, pwede yon. Ngayon, pag hindi tinanggal, pwedeng kasuhan, di ba? It's either, depende na lang yun kung anong pwede isampang kaso doon sa all agent o all collector na hindi nakikipag-settle din na maayos. Ngayon, kung talagang pagpipilitan nila na pinapabarangay kayo, then, pwede naman kayo magreklamo, alam ko, sa DILG o sa Department of Interior Local Government. Tapos, sumunod naman sa proseso ng OLA collector, sumunod yung barangay. Okay? Kunwari, kagawad, sumunod, sumang-ayon na isettle gamit yung ganyang pamamaraan na hindi naman dapat doon sinesettle yan na kumbaga gagawing mediation. Pag si OLA collector na namilit na doon pinipilit na takutin o gamitin yung barangay o yung empleyado ng barangay doon sa nangutang sa OLA, ay bawal na bawal po yun. It's either lang po, kailangan may malinaw na usapan, diretso sa korte ang OLA pag magsasampa sila ng small claims. Hindi na kasi kailangan ng certificate of file action eh. At tulad nito, di ba, nagpapanggap sila ng mga barangay secretary. Ayan, pwede nyo ireklamo yan. Tawag doon, identity theft. Papanggap siyang barangay secretary, nagpapanggap siyang abogado, tumatawag, nagpapanggap na police, tumatawag, nagpapanggap na prosecutor. Di ba? Bawal na bawal po yan. Siyempre, tinakot mo na yung tao, nagpapanggap kang attorney, tatawag ka general, major, something like that, barangay secretary, barangay kapitan, na ganito, ipapasamon ka kung something like that. That's not fair. That's not nakasulat sa unfair debt collection practices. Siyempre, bawal na bawal yan. Kasi ang usapin ng utang, tandaan nyo, ulitin ko, hindi pwedeng pag-usapan sa barangay. It's either kung gusto mong gamitin lamang yung mga kagawad, kapitan, yung empleyado ng barangay, as it that, na magkaroon kayo ng settlement na tanggalin mismo doon as a ebidensya o witness lamang sila. Okay? And then yun nga, yung nangyari sa kakilala ko rito, tinawagan yung mga empleyado ng barangay, talagang inisa-isa raw doon sa contacts niya. Yun yung nakakalungkot doon. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa paglalagay ng mga contacts niya sa mga cellphone nyo kung balak nyo mangutang din sa mga online lending apps. No? Kadalasan kasi talaga dyan, either hindi ka pa due date nga, may ganyan ang ginagawa yung iba, nagte-textan ng kung ano-ano, di ba, nangaharas na, pipilitin ka, minsan, sa susunod ng mga videos natin, wala namang utang, hinaharas, na-experience ko rin yan, hindi ako nangutang sa isang certain OLA, kinukulit ako, pinusa ko, kung ano mga pinagsasabi sa akin, hinihingi ko lang naman yung mga, statement of account, nung aking utang sa kanila, kung totoong may utang ako sa kanila, harasin ba naman ng harasin ako? Di ba? Yun ang mga kabalbalan na ginagawa ng mga OLA na yan, mga pagpapautang nila. Hindi na talaga sila sumusunod sa unfair debt collection practices at ginagamit pa yung barangay. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Pakipollow po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube. Marami pong salamat at hanggang sa muli.